para tayo ay makagawa ng ating response sa disaster at recovery phase. Yung pula. So, ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation. Kasi talaga lang po may impact ba? Kailangan may bayad sila kay VP Inday. Sige, magpapadrug test kami on the condition na dadating ka. So, ano yun? May bayad yung kanilang mga resource person. Makita na ang pera ng taong bayan, ninakaw lamang nila, pinambili ng mga alahas at nagawa pang ipasikat sa mga taong bayan, mga hangal. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating bigyang highlight itong mga balitang napapanahon at unahin na nga natin rito si VP Sara mga kababayan na kung saan patuloy ang isinasagawang relief operation ng Office of the Vice President na ngayon papaalis na nga itong si Bagyong Christine hindi pa rin mapakali ang ating Vice Presidente at ngayon pa lamang pinaghahandaan na ang kanilang magiging response o pagruspinde sa inaasahan pang dalawang bagyo na maaring pumasok sa ating bansa. Ating pakinggan ito mga kababayan. Aking pagpapaabot ng condolences at simpatiya sa ating mga kababayan na apektado ng bagyo at sa ating mga kababayan na namatayan o nawalan, missing ngayon ang kanilang mga mahal sa buhay. Sana po ay hindi kayo mawalan ng lakas ng loob dahil meron pa pong mga darating na bagyo sa susunod na linggo. Kailangan po natin maghanda para sa darating na bagyo at magtulong-tulong po tayong lahat para tayo ay makagawa ng ating response sa disaster at recovery phase dito sa ating disaster. At nagpapasalamat ako sa private sector dahil ang laki ng tulong na ibinibigay nila ngayon sa ating mga kababayan na naapekto ng bagyo at baha. Na ganito dapat bongit, gayahin mo si VP Sara kung paano ka-strong ito, at hindi nakikitaan ng kahinaan. Na ikaw alam na nga ng taong bayan na may pagka-weak president ka, tapos lalo mo pang pinapahalata. Nakakahiya yun Ano na lang sasabihin ng mga iba pang presidente patungkol sa'yo kung ganyan ka mag-react, na hindi alam ang gagawin pagdating sa bagyo. Bagyo pa lamang yan pero kung makapag-provoke ka ng act of war sa China, akala mo napakatapang mo, may backup plan ka. Mag-isip-isip ka ng maayos. Kung dito pa lang sa bagyo, hindi mo na kayang bigyang solusyon, ano pang maaasahan ng taong bayan kung magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at ng ating bansa? Isip-isip din. Huwag puro singot. O baka sabihin na naman ng mga trolls niyan, puro dadalang si VP Sara. Nasaan ang aksyon? Nasaan ang relief? O sige, eto mga kababayan, pagbigyan natin sila. Hinto ang pagbibigay ng libreng sakay ng Office of the Vice President sa mga stranded na pasahero dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Metro Manila at Cavite. Batay sa datos ng OVP, nakapagserbisyo ng higit 3,700 na pasahero ang kanilang programang libreng sakay mula October 22 hanggang October 25 ngayong taon. 5 bus ng OVP ang kasalukuyang bumabaybay sa 3 magkaibang ruta sa Metro Manila at Cavite. Sa Kalakhang, Maynila, 2 bus ang bumabiyahe sa EDSA Carousel mula Parañaque Integrated Terminal Exchange hanggang Monumento at 2 rin mula Quiapo hanggang Commonwealth Avenue. Habang sa Cavite naman ang ruta ng libreng sakay ng OVP mula Pitex hanggang sa bayan ng Naik. Ang lahat ng bus ng OVP ay fully air-conditioned at mayroong portable toilet, charging ports at libreng Wi-Fi connection. Naghahanda na para sa relief operations. Kasalukuyan ang ginagawa ng Office of the Vice President Disaster Operations Center, OVP-DOC. Ang planning and coordination sa iba't ibang mga local government units ng mga apektado ng typhoon, Christine PH. Sa kasalukuyan, ang OVP Bicol Satellite Office ay naghahanda na ng hot meals para sa mga rescuers, responders at mga apektadong pamilya. Ang OVP Cebu, Bohol and Siquijor Satellite Office naman ay magsasagawa na din ng paghahanda ng hot meals para sa mga stranded passengers sa Pantalan. Ang OVP, Pangasinan Satellite Office at OVP,
Cagayan Valley Satellite Office naman ay may nakapreposisyon ng mga relief boxes para sa maapektuhan din ng bagyo sa kanilang nasasakupan habang nagsasagawa ng coordination ang OVP. Malaking tulong talaga yung mga satellite offices ng OVP, no? Mabilis na kararating ang tulong. No more talking, action agad. Yan ang tunay na public servant. Pero dahil nga sa pamumulitika ng mga House of Crooks, no, ng bangag na administrasyon, kulang na lang ipasara ang mga satellite offices at hindi bigyang pondo ang Office of the Vice President, kahit na ang COA na mismo ang nagsabi na naka-audit at may transparency report ang pinanggalingan ng confidential funds ng ating Vice Presidente. OVP Doc, ginagawa na din ang repacking ng mga relief items upang ihatid sa mga apektadong lugar sa Visayas at Southern Luzon. Ganun dapat, bongit. Umaaksyon agad. Kahit walang pondong na ibibigay dahil sa pang-iipit ng mga young guns nyo, no? O eto, 9 hours ago, anong ginagawa ng presidente? Nasa site ba siya? Wala. Nandito, paturo-turo sa office. Yung sakridad, yung pula, ang laki ng coverage. Malayo na yung bagyo pero nandiyan pa rin ang ulan. And then there's that low pressure area as well that will follow. Yes, sir. Essentially, Christine will be in that area for a week more. Isang linggo siya hanggang end of next week. Yeah. So, yun yung kailangan din nating bantayan. Ano yan, may mapapala ba ang taong bayan sa pamiting-meeting yung ganyan? Nandyan pa itong si DND Secretary Teodoro. Kung si FPRRD yan, wala pa ang bagyo, parating pa lamang, kumikilos na. Ikaw kung kailan patapos na, dun ka palang kumikilos. Grabe naman talaga. At saka, Mr. President, if you don't mind, no, wag kang magbuntong hininga. Kumbaga sa isa kang kapitan ng barko. Kaya nawawalang pag-asa ang taong bayan sa inyo eh. Ganyan na nga ang performance nyo. Binibigyan mo pa ng kawalang pag-asa o doubt ang sambayan ng Pilipinas. Kaya kawawa ang taong bayan sa kamay mo na kung maaari, wika nga na nakararami, mag-resign ka na lamang. At yun na nga mga kababayan, hindi lang tayo ang nagtataka kung saan nga ba napunta ang bilyones na pondo para sa flood control, no? Gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Narito ang aking report. Mabilis na tumaas ang baha sa malaking bahagi ng Bicol Region dulot ng bagyong Christine. Nalubog ang mga taniman, maraming nasirang mga ari-arian at mga nawalang buhay. Sa tindi ng iniwang pinsala ng bagyo, ang tanong ngayon, saan napunta ang pondo ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa Bicol Region? Yan ang gustong malaman ni Senator Joel Villanueva. Ayon sa senador, nasa 61 billion pesos ang ibinigay na pondo sa Bicol Region para sa flood control program. Taliwas sa kumakalat umanong 9 bilyong piso lang ang inilaang budget dito ng pamahalaan. Hindi po totoo yun kasi in 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan natin mabuti sa budget ng Bicol Region. Kasi talaga na po may impact. But very concerning yung na hindi lang, I mean, all parts of the country are now affected, no? Parang makikita natin doon, klarong-klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solution. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan. Katunayan, isa raw ang Bicol Region sa may pinakamaliit na pondo para sa National Roads at Flood Control Projects. Prioridad daw ngayon ng Kongreso sa ilalim ni House Speaker Martin Romualdez na matiyak na konektado ang flood control initiative sa water management system ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon naman kay Senate President Jesus Codero, kailangang may mapanagot sa nangyaring pagbaha sa rehiyon. Inaasahan niya raw na mapag-uusapan ito sa November 4 sa budget deliberation ng mga kaukulang ahensya gaya ng DPWH, DNR, DILG, DSWD at DND.
At yun na nga no mga kababayan, hindi lang tayong mga taong bayan ang naghahanap ng sagot no dito sa kung saan napunta ang bilyong pondo para sa flood control. Na pati itong mga senador nagtataka na din no. Ngunit itong mga trolls ng bangag na administrasyon agad may konklusyon na, may sagot na climate change di umano to at hindi dapat managot di umano ang flood control ni BBM. Napakabangag din naman talaga. Mahirap talaga kapag nababayaran gagawa ka na lang ng sagot, maprotektahan mo lang ang bangag na amo. And speaking of young guns o mga kongresong nakikinabang sa pangungurakot, ayan, nagsalita itong si Atty. Trixie Angeles dahil sa ginagawang pang-ipit sa mga Duterte. Pasadahin natin to mga kababayan. Ito ang Hindi ba mahalaga itong mga hearings na ito? So you're going to reduce this to a debt or a dare. Parang, sige, gawin mo to. Kailangan may bayad sila kay VP Inday. Sige, magpapadrug test kami on the condition na dadating ka. So, yun? May bayad yung kanilang mga resource persons para dumating. It only admits of their weakness. It only admits of the lack of legitimacy that they can, to get the vice president there. Mantaking yun mga kababayan, galing mismo kay Congressman Pulong Duterte no? na nakakatanggap ng 1 million pesos kada hearing itong mga pulpul na kongreso. Grabe talaga. Kaya ang dami nila dyan. Ang katanungan dyan, sino ang nagsusupply ng pera sa kanila para gipitin nga itong si VP Sara at mga Duterte? Sino sa tingin nyo mga kababayan? Because what are they going to do? Hahampasin lang siya ng hahampasin using innuendo and using what? The same things that they'd already used. COA and so on. Not only that, they forget na nakikita din namin confidential funds po ang kinikilatis nila and may have some implications on national security. They're not thinking. The congressmen are not thinking. And for me, sige, pag nangyari yan at nakuha ninyo yung hamon ninyo, tingnan natin kung sino sa atin ang iiyak. Baka kayo. Yung mga attempts to downplay her role, kumbaga, in the administration and to downplay her power, ay nagkakamali sila gano'n. And ang masama niyan is they forced her to say it. They forced her to come out with the truth and tell everybody that, teka muna, kaya nga ako nandito was to help out this administration. And otherwise, hindi yan nakaupo. So yun, it's out there. Andiyan na yan. Yung kumbaga, wala nang, nobody can second guess anymore and say, and try to gaslight us by saying na wala naman talagang power yan and so on. Her power was that she put this president in his place and she is still doing it. Nilagay niya sa posisyon, pero ngayon, pinapaalala niya. At yun na nga no mga kababayan, totoo ang winiwika ni Atty. Trixie Angeles, no? Na kaya lang naman malakas ang loob nitong mga young guns. Dahil may malaking taong nasa likod ng mga ito. Na kung sino mga yun, alam nyo na mga kababayan. Kung kaya naman nandito si General Macanas na nagwiwika, no? Na ang AFP o kasundaluhan na lamang ang hindi nababayaran. At ang pag-asa natin, no? Bukod sa mga Duterte. Nabuti na lamang nag-iisip ng matino itong mga AFP, no? Sa kung ano ang tama sa mali. At hindi na paaander. Na mas pabor pa nga sila sa kakayahan na maging leader ng mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Dahil sa ganitong image ng AFP, ayan, na i-voice out ni General Poques being a retired AFP general na AFP na lang ang pag-asa, the soldier. Kasi nakakapanghinayang kung totoo yung mga allegation against the PNP. I don't know yung isang agency kasi 2 agencies yung lumalabas sa Quadcom hearing na may mga na-involved na mga tataas na opisyal. Who will protect the people? So, kung sabi niya, darating ang panahon, the soldier will arise. So, medyo broad, masyadong general yung sabi niya na pagdating ng panahon, pag hindi mo ito matigil, mapipilitan ang sundalo na to stand up, arise, to protect the people. Look out for their real welfare and make to account, ito ang make to account the persons who betrayed their trust, whatever the cost may be. So, agree ba kayo dito sa opinion, idea ni General Poques? Paki-comment ko no.
Isa sa mga binabantayan ko na social media post itong kay General Pukis. Okay? Okay, may isa pa siyang vlog. Sabi niya, ang mga politiko, ang mga pinakamayayaman na Pilipino. Politika ang pinakamagandang negosyo. Isarado na ang kolehiyo. So kahit wag ka nang mag-graduate ng kolehiyo, pasok ka na lang sa politika. Total, hindi naman kailangan na college graduate ka. Basta marunong ka lang magbasa at read and write lang eh. Manalo kang politiko. According to General Pukis, yayaman ka sa pagiging politiko. Okay, may isa pa pala. Ito, pakiusap sa Kongreso. Tungkol ito sa sa sunod-sunod na hearing. Both houses of Congress, Quadcom at saka sa Senado, yung naman yun, Pogo. Sabi niya, pakiusap sa Kongreso. Meron akong pakiusap sa Kongreso sa kanilang ginagawang pagdinig at pag-imbestiga. Number 1, huwag mag-Ingles. Sa halip, gamitin ang sariling wikang Pilipino. Pwede Tagalog o Bisaya. Ingles ng Ingles, mali-mali naman at ang kunat ng accent. Nakakairita dahil masakit sa tenga. Aray ko po. May mga ganyan eh. Ako, I admit, yung accent ko, ang tigas sa aking dila. Hindi magandang pakinggan ang aking English. So, ganon din, yung mga lawmakers, may mga nag-i-English dyan na masamang pakinggan. Number 2, pakiusap. Ipagbawal ang mamahaling relo, alahas at mga bag sa mga senador at congressmen o congresswomen. Nakakasuklam at nakakasiklab ng damdaming makita na ang pera ng taong bayan, ninakaw lamang nila, pinambili ng mga alahas at nagawa pang ipasikat sa mga taong bayan, mga hangal. Number 3, huwag hayaang magsalita ang isang nagdadangal-dangalang congressman sa Manila na merong napakalaking krus ni Hesukristo sa leeg, pero wagas naman kung makapangmura at alipusta sa mga tinatanong niya. Naka-Rolex pa din na alam naman kung saan galing ang perang pinambili nito. Poong mahabagin. Okay, so 3 pang pakiusap. Number 4, ipagbawal na ang live coverage sa mga pagdinig at imbestiga kasi puro naman in aid of legislation, pero wala namang nagagawa o nababagong mga batas. Puro pagpapasikat lang ang mga mambabatas na kunwari matatalino at napakamalinis. Nakakasuka. Number 5, tanggalin na yung salitang honorable sa mga pangalan ng mga senador at congressmen na nakadisplay sa mga lamesa sa harap nila. Paano naging honorable ang mga magnanakaw? Ang sabi nga, the Philippine biggest crime syndicate daw ang Kongreso. Pork barrel at flood control pa. Pamor, nakakasuklam. Then, pang-anim. Wala na pala itong pang-anim. Moron pa na. So, yan po ang mga opinion ni General Pukis na naiinis na siya sa hearing. Quadcom ba? Pogo ba? O sa Senado, mag-hearing na rin naman yan sa War on Drugs starting Monday. And then,
yung involvement ng mga matatas na opisyal ng PNP ay nakakabahala nga. Salamat na lang at nandyan ang Armed Forces of the Philippines, mga sundalo, na pag nagtagal, mapipilitan sila to defend the people. Kung how, I don't know. Kayo nang balang dahil very general naman yung it's just a wish. Dahil sa taas ng respeto ni pagtingin ni General Poki sa Armed Forces, kaya umaasa siya sa mga sundalo na tatayo at pangalagaan, protect the people and the state.